Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Martes ay matatagpuan sa Tito, Kapitulo 2, talatang 11 hanggang 12. Ito po ay sa Magandang Balita, Biblia. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos ay nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Ang ating pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ay pinamangatan kong internet addiction. Yan. Nitong nakaraang mga taon, sa trabaho, sa counseling, madalas marinig mula sa mga magulang, teachers, buong araw, naglalaro ang anak ko sa internet sa bahay. Hindi umaalis sa bahay at hindi nag-aaral. Internet addict na po ba ang anak ko? Ano po ang dapat kong gawin? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga sala. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman at pagalingin mo sila, O Diyos. Aming inilalapit ang aming mga kapatid na naghahanap buhay sa lansangan. Ang mga driver, ito man ay taxi, jeep, grab, at iba pang mga transportation, na sila ingatan mo at proteksyonan mo sa mga masasama. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot ng ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding itinataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka na sila ingatan mo sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng mga pagkain sa hapag. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga kasagutan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayon sa formal pagpapahayag ng World Health Organization or WHO, noong katapusan ng Hunyo 2018 ng pagsama ng internet addiction sa sakit sa pag-iisip, may 3 standard na pagkilala nito tulad ng pagkawala ng kontrol, naapektuhan ang pang-araw-araw na buhay at kalagayang patuloy ng isang taon. Pinangungunahan ng kalagayang pagkawala ng kakayahan dulot ng pagkawala ng kontrol sa paglalaro sa internet ng mga kabataan. At hindi ang pagkaraniwang inaakalang
pinaggagamitan ng madaming oras sa paglalaro. At sa paaralan, pinangangahulugan ang internet addiction na negatibong epekto sa pag-aaral, trabaho, lipunan, pamilya at kakayahan ng katawan at isip, sanhi ng labis na paggamit ng internet. Sakop sa standard ng pagtukoy nito ang 7 bagay. Basta't may umangkop sa 3 bagay at patuloy ang kalagayan ng 12 buwan. At higit pa, maaari itong makilanlan na internet addiction. Una, pagpaparaya. Laging umaasang madagdagan ang oras ng paggamit ng internet upang makontento. Pagkaraan ng paghinto ng paggamit ng internet, nagiging balisa at hindi mapanatag. Hindi tumitigil ang pag-iisip sa mga pangyayari sa internet. Lalong lumalabis sa itinakdang oras at panahon ng paggamit sa internet. Nagagamit ang madaming panahon sa mga bagay-bagay kaugnay sa internet. Mag-iisip ng paraan upang mapigilin o matigil ang paggamit sa internet, ngunit hindi nagtatagumpay. Napabayaan o nabawasan ang mga mahalagang aktibidad sa interaksyon sa lipunan, trabaho at libangan. Subalit, nadarama na paulit-ulit ang iba't ibang nabanggit na suliranin sa itaasan ng paggamit ng internet. Hindi pa rin tumitigil ang paggamit ng internet. Sa lipunan ngayon, madalas makita ang internet addictions sa mga kabataan at ang epektong idinudulot nito tulad ng mababang pagpapahalaga sa sarili, stress sa pag-aaral o sa trabaho. Hindi maganda ang relasyon sa pamilya o sa ibang tao at iba pa. Paalala sa mga magulang na nagnanais malayo ang anak sa mga addiction. Una, dapat magkaroon ng magandang relasyon sa pagitan ng anak at magulang upang matulungan ang anak. Pangalawa, dapat ang mga anak ay dadalhin sa paanan ng Diyos upang sila ay patuloy na makapaglingkod sa Panginoon at maiwasan ang mga paglalaro ng internet. Mga fellowship sa simbahan, dalhin ang mga kabataan upang sila ay magkaroon ng interaction sa bawat kabataan. Dapat unawain kung ano ang ginagawa ng anak sa internet dahil ba sa hilig upang may makilala o upang umiwas at tumakas. Ang internet ay lumikha ng panlipunang koneksyon at kasabay nito, lumikha ng panglipunang pagbubukod at paghihiwalay. Ipinapaalala rito sa mga magulang kapag totoong malala ang kalagayan ng adiksyon ng anak, bukod sa dalhin ng anak at magpagamot, dapat magtanong sa mga eksperto at panatiliin ang komunikasyon at pakikipagtulungan sa mga guro sa paaralan. Dapat tandaan ng magulang ang isang malaking direksyon. Ang pinakamalaking suliranin sa addiction ay ang pagkawalan ng koneksyon sa tao. Ang taong ito ay hindi lamang kabarkada, guro o pamilya. Dapat maunang magkaroon ng magandang relasyon sa mag-anak
upang may paraan na matulungan ang anak sa paglilinaw, maging sa pagtatalakay ng layunin sa buhay, pagtaguyod ng relasyon sa ibang tao, paghuhusay ng pananalita at komunikasyon. Pinakamagandang paraan ng paglutas ay ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa ibang tao at ang pakikilahok sa panlipunang mga aktibidad. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Inialay po namin sa inyo ang buong araw na ito at ang aming pamilya. Gabayan at patnubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Amen at amen.